pagkalikha ng iba't ibang sining o art, kailangang paganahin ang malikot na isipan. Balutan pa ito ng misteryo. Ang resulta, nakakatakyut na obra, Halloween art. Moderno man na ang panahon ngayon, pagkagat ng dilim, nababalot daw ng misteryo ang ilang kalye ng Quezon City at Pasig. Mag-ingat at baka makasabay mo raw ang tikbalang na humahagibis sa kahabaan ng C5 Road. Ang batibat o yung mapaghiganting mga demonyo base sa kwento naman ng mga Ilocano, nakangisi at kumakaway pa sa mga nagdaraan sa Katipunan Avenue. At tila tunay ngang nababalot din sa kababalaghan ang UP campus sa Diliman dahil dito makikita ang kaputol na katawan ng isang manananggal. Pero relax lang dahil ang mga makapanindig balahibong nilalang na ito, street art. Likha ng grupong Guerrilla Crew. Kaya Philippine Mythological Creatures ay dahil gusto lang din namin ibalik yung mga kwentong bayan natin nung mga sinaunang panahon. Hindi tulad ng ordinaryong mural painting, hindi pala diretsyong ipinipinta sa canvas ang mga larawan. Iginuguhit muna sa papel. Pagbuo na ang disenyo, sunod itong kinulayan para mas nakasisindak ang itsura. At saka gugupitin at ididikit sa pader. Karaniwan daw na 3 oras ang ginugugol ng Guerrilla Crew sa paggawa ng mga obra maestra. Hindi ko po inaasahan na arts lang po yun kasi po para po totoo po pagka wala pong ilaw, nakakatakot po talaga. Pero paglilinaw ng Guerrilla Crew, hindi naman daw nila intensyong manakot. Para sa lahat ng art, hindi siya para sa ilang tao lang. Gusto mong ibaba siya sa mga galleries pakita sa mga tao. Dahil Halloween season na naman, maliban sa kandila at bulaklak, mabenta rin ngayon ang mga bagay na may disenyo ng katatakutan, mga nakakatakyut. Ang unang gagawin nyo, tumingin kung alin ang mas magandang side. Kasi ang bag na mas maraming kulay, mas maganda. So yun po ilalagay sa ilalim. Si Lulu, ang mabenta raw ngayon sa mga ginagawa niyang paper bag, yung mga nakakakilabot ang itsura. Matapos irolyo ang mga lumang papel, lalalahin ang mga ito at ihuhulma para maging bag. Sa molde. At saka pinintahan ang iba't ibang forma na may kinalaman sa kababalaghan. May disenyong mangkukulam na nakasakay sa walis, sementeryo, pusang itim at jack-o'-lantern. Ang mga scary dyaryo bag na ito nagkakahalaga ng 200 to 400 pesos. Depende sa laki. Sa printing shop namang ito, patok ngayon ang mga personalized na mga bagay na may Halloween touch. Katulad ng Halloween t-shirt. Best seller din daw nila ang personalized mug. So sa paggawa naman ng mugs, kailangan i-print natin yung image natin using sublimation ink. Una munang ibabalot sa tasa ang disenyo at saka ilalagay sa mug press para painitin. Makalipas ang ilang sandali, naka-imprenta na sa tasa ang disenyo.
Kadalasan mga pumpkins, mga witches, mga cementerio, mga ganun po yung kadalasan ng mga design na pinapagawa po sa amin. Pero ang ilang work of art, hindi man daw nakasisindak ang tema. Dugo raw ang naging kabayaran. Bago magsimulang magpinta ang folk artist na si Amang Pintor, sumasailalim muna siya sa matinding konsentrasyon. Ang ginagamit niya kasing pintura, sarili niyang dugo. Matapos tusukin ng lanseta ang kanyang daliri, pinipiga pa ito ni Amang Pintor para mas lumabas ang dugo. Pagsasawsawan niya ng kanyang paintbrush. Sa bawat paghagod ng brush sa canvas, gamit ang kanyang dugo, iba't ibang imahe ng tao ang kanyang nabubuo. Kabilang ang ilang semi-nude painting, family portraits, at mga alamat. Ang nabuo niyang larawan, sunod naman niyang dinisenyuhan ng kanyang sariling buhok. So nilalagyan ko siya ng extra hair, yung buhok, para mas mabuhay pa siya. Naniniwala kasi ako sa reincarnation na may buhay sa pabila ng pagpanaw. Nilalagyan ko siya ng palatandaan tulad ng buhok at dugo na balang araw pag nag-reincarnate ako, nabuhay na muli, at makita ko yung painting ko, siguro ka ako magkakaroon ng koneksyon, yung aking painting at saka ako. Katatakutan man ang laging naghahari sa ganitong mga panahon. Para sa iba, sa ganitong mga pagkakataon din sila nakakahugot ng inspirasyon para ipakita ang kanilang nakapangingilabot na talento. Susunod, mga diumanoy pagala-galang kaluluwa sa isang dating base militar sa Pampanga. Pasabog ni Mrs.